mas mahaba yung panahon, mas mahaba yung taon na ginugol ko dito sa Manila. Biruin mo, pumunta ako dito sa Manila, 19 pa lang ako. Oh, Pagka-graduate ko, pumunta na ako dito. Ilang taon na ako ngayon? Ano na? 49 na. Magpi-50 na ako. Problema lang kasi talaga sa akin, kaya hindi ako yumaman kasi patas ako eh. Hindi ako magdanakaw eh. Yun talaga yung ano. Pag dito naman talaga sa Maynila, pag patas ka eh, malabo ka. Malabo kang yayaman. Pag negosyante ka naman, dadaan ka talaga sa butas ng karayom bago asinso yung negosyo mo. hindi patas. Ha? Hindi Yung butas. karamihan kasi sa negosyo, kasi kahit dumaan ka sa karayom, mga iba kasi hindi po mapatas. Ha? Hindi ko po alam- parehas ba? Hindi ko talaga alam yun kasi hindi ko talaga alam kung anong klase kong tao eh. Totoo yan. Kasi ganito eh, kwentuhan kita. Meron akong pera noon na nasa 300,000 mahigit dito. Itong bahay na to, yung nasa likod mo, yung si Ustads. Ito, pinsan ko, tito ko, tito ko. Doon mga pinsan ko. Dito kasi noon, tubig pa eh. Oo. Tubig pa, alam mo naman yun, Oo. di ba? Yung mga bahay naman, Tulay-tulay. lalo na ito, yung bahay di ba pag Ringo. Yan, simentado na ngayon. Yung bahay niya noon, tubig dito, ang dinadaanan lang niya, bato. Bato. Bato lang. Saka nakapatong yung mga poste sa bato. O ganun dito, mga kangkungan, Oo. di ba? Ganito, kwentuhan kita, ikaw mag-judge kung sino akong tao. Kasi sabi nga nila, bakit daw ako hindi yumaman? Oh. Kung talaga daw matalino Oh. ako, bakit ako hindi yumaman? Totoo naman yun, di ba? Oh. Kasi siyempre, nagkakasimintuan na dyan, nagkaka-third floor na yung mga bahay dyan. O yan, mga third floor na yung bahay, pero ang akin, first floor pa lang. Oo. Sabi ko, kung matalino daw ako, ba't daw ako hindi yumaman? Storytelling ba? Ikaw mag-judge kung bakit ako hindi yumaman. Unang-una, patas ako. Lalaki ng sweldo ko sa kumpanya. Hindi naman kalakihan. Pero tamang-tama lang. Ang problema, yung sideline ko, wala kasi hindi nga ako magnanakaw. Hindi talaga ako magnanakaw. Ngayon, ikukwento ko sa'yo. Yung sabi ko nga noon, yung area na to, bato-bato pa. Meron akong 350,000 na pera. Sabi ng misis ko, ipatayo na natin ang bahay to. Sabi ko, maganda rin naman yun. Ipatayo natin ang bahay to. Ang problema lang kako, nahihiya ko. Ano yung kinakahiya ko? Ayaw ko kasi na parang darating na mapagmataas ako eh. Abab ako dun sa mga kamag-anak ko eh. Paano ko, sabi ko nga eh, yung tito ko, tumatalon lang sa bato. Yung pinsan ko, ganun din. Mga kamag-anak ko, ganun din. Bahay kubo lang mga bahay, tapos ako, paggaganda-ganda ng bahay. Parang yun ang pumapasok sa isip ko na hindi ko sila kayang, kahit sa figure lang, hindi ba natin, kahit sa figure lang, masasabi na parang nagyayabang ako sa kanila. Parang ganun. Ngayon ang nangyari, ito pinakamasaklap. Ang nangyari, ayun na. Nagsibunggahan na. Nagsitaywan na sila ng bahay na maganda. Tapos ako naiiwan. Sabi ng misis ko, ano ngayon? Nagsitaywan sila ng bahay na magaganda. Lahat ng mga pinsan, lahat ng tito mo, nagsitaywan sila ng magaganda. Tapos ikaw, kasi yung pira ko na yon, naubos yun eh. Kasi wala namang lumalabas kasi ganito kasi yan. Pag may pira ka kasi, may pira ka. Pag walang panahon, pag hindi napapanahon yung pira, maubos lang din yan. Ang ibig ko sabihin Dapat napapanahon. in-invest mo na lang. Ang ibig ko sabihin na napapanahon, pag walang lumabas na negosyo sa panahon na yun, kahit may pira ka pa, mauubos yun. Kahit may pira ka pa, kung walang lalabas na negosyo na pwede mong pasukan ng business ng pera mo, mauubos lang din yun. Ngayon, sabi ng misis ko, ano ngayon? Hinanyan ako. Linaki ano nga, tinalaki niya mata niya. Ano ba, yung, ang tawag yan?
Sabi niya, nagsitayuan ng bahay nila, nagsigandahan ng bahay nila. Hindi naman sila nagpaalam sa'yo. Ayun, para akong sinampal. Para akong sinampal kasi totoo yung sinabi ng misis ko. Nagsitayuan na ng bahay ng pagkaganda-ganda. Hindi naman sila nagpaalam sa akin. Samantala, nung ako, parang gusto ko magpaalam pa. Sabi ko nga sa'yo, hiyang-hiya ako sa misis ko. Para akong sinampal ng kaliwa kanan, no? Kasi totoo eh. Siguro hindi pwedeng gano'n. Ibig sabihin pala, hindi yung araw na may pera ka, hindi mo ginamit yung utak mo. Kasi nga yun, sa isip ko kasi parang Hindi, kung ano nagiging mapagmataas ako Hindi eh. ba, magandang ibig ko sabihin, dapat kung gano'n ang ano mo na, dapat ininvest mo na lang yung pera mo para hanggang ngayon. Wala nga mag-imbisan eh. Walang ma-imbisan ng pera. Walang negosyong lumalabas. Hindi, katulad halimbawa na ng tricycle, bumili ka ng brand new, pahulog boundary mo. Oo. Yung araw na yun. Wala rin lumalabas na gano'n eh. Sabi ko nga sa'yo, walang lumalabas na opportunity. Walang oportunidad na lumalabas. Hanggat sa siyempre, magagastos mo rin yan. So, walang opportunity. Sabi ko nga sa'yo, tindahan lang. Yung tindahan lang, hindi naman garantisado yan. Hindi garantisado yan. Yun yan, mga sari-sari store, hindi garantisado yan na pwedeng masinso yan. Kasi kinukontrol lang ng mga manufacturer kung magkano lang kikitain mo. 1 peso kada 10 piso. Magkano lang kinikita mo? Sa 10 pesos, 1 peso lang sa'yo. O, mahirap po masinso. Yun yung nangyari dun. Ang pinaka-point kasi dun, yung ugali ko. Pero okay na, kung ako naman, sa pera mo dati, dapat, dito sa lugar natin na dapat bumili ka na ng mga lupa na rin para maano. Bahay. Oo. Walang opportunity, walang dumarating eh. Kahit may pera ka po, kung wala naman nagbibinta. Di ba, mga lupa dito ba, pesto-pesto. Yan na nga, wala nang kasi nagbibinta eh. Walang nagbibinta. Sabi ko nga sa'yo, walang oportunidad. Walang lumalabas na magandang negosyo. Ang ano ko lang naman tayo, yung ugali ko na yun na hindi, ewan ko, hindi siguro ngayon ko lang na-realize na hindi pwede yun, hindi maganda yun. Yung ganun na ugali.